Nakabili na ako ng kahoy pampatayo doon sa gitna ng sagingan. Bahay kubo lang. Siguro mga maliit-liit dito. Mga kalahati rito. So yan. Yan sila Jojo. Si Pipit ang magpapatayo doon. So ang bayad ata rito sa carpenting is 60-40. So kung lahat ng nagastos mo sa materials, kukwintahin yun. Tsaka 40% ang ibibigay mo sa karpintero. Bro, mga ilang araw to na operation? 6 days. 6 days operation para makapagpatayo ng bahay kubo. Yan. 6 days to 10 days. Pinakataas. Ayos. Ihatid na namin yung kahoy doon sa loob ng banana farm. Ganda kasi dito, itong multicab 4-wheel drive to. May front drive. Kaya yun. Yakang yaka. Yun. Para pira. Yun. Oh. Sisiw pala oh. First trip ito, first trip. Ayan. Diretso! Junta ang ating driver. Ayan. Ito mahirap na daan ito. Ayun! Talagang angat yung tire oh. Umangat yung tire. Nakakatakot. Oh. Kala ko. Alo. Parang tutuwad yung multicab ah. Ayos. So kahapon, natapos na nila yung de-leafing. Tingnan nyo. Wala nang layang dahon. Diba? Tapos, spray ng dahon. Ganyan kami rito. Ngayon yung trabaho nila, nag-round weeding sila. Yung mga ganito, round weeding nila yan. Yung maliit lang. Yung bagong tanim na saha. So, kitang-kita ang tar. Akala ko nga, tataob ka eh. So, akala ko to, sa abukaduhan ka magpapatayo. Wala isang lugar. Wala lugar. So, dito na lang. Okay. So, may sagingan, Jo. Paano itong saging? Ito. Palipat na lang. Kaysa dito ta ganiha o dito man to sukod-sukod naman. Naigo to, kaya may bunga. Okay. Naigo sa Alright. So, ito. Dito na yung maliit lang. At least, yung mga dalawang tao. Kung may anak mo sila isa. Okay. Tapos saan ka magpapatayo ng CR? Layo ang CR? Okay. sa may boundary yung sa may ano. Sa boundary ng isang lote. Ng isang... So tingnan natin kung saan sila patayo ng CR. Kailangan may CR. Tsaka gusto ko yung CR. Basin. Tsaka simentado. Parang hindi maputik. Tsaka lagyan ng drum. Kasi may sapa naman dyan. Meron naman kaming pump. So magpa-pump lang ng tubig. Siguro dito. Yan. Okay. Malinis talaga nila rito. Ganda. Yan. Kasi nagpapa-round weeding ako. So tingnan natin kung hanggang saan yung round weeding nila. Ito, mayroon na harvest. Ngayong Friday nga, ngayong Friday mag-harvest kami. So siguro mga 70 na puno ng saging. Pinakamalaking, isa sa mga malalaking harvest namin
May, first week ng May. Mga siguro mga 150 ka puno. So, ganyan lang dito sa probinsya. Sarap sana rito mamuhay, kaya lang ako hindi talaga pwede pa. Alam niyo naman ako, si Hana at Sofia. Siguro pag mag-independent na si Sofia, yung may sarili na siyang pamilya, so kaya ko na talagang hilain si Hana rito. Yung talagang retired na. May awang Diyos. Itong farm na to makakasustinto naman sa aming pamumuhay. Araw-araw. Diba? Hindi naman kaliitan tong farm na to. Sarap lang. Pag tumayo ka at makikita mo yung fruit of your labor. Na hindi mo winaldas yung pera mo habang nasa abroad ka noon. Tapos nag-invest ka ng lupa. So ito yung round weeding. Round weeding. Kasi may maliit na seedling ng punto. Ng saging. Yan maliit. Tutubo na yan. Mabagong tanim to. Kasi nung bagyo, tinumba to rito. Yan. So lahat ng mga bago, ang tawag niyan, yung paglinis, round weeding. Yan. Tapos, yung walang tubo, dapat tamnan uli. Yan. Ang round weeding. Ito, lalagyan na round weeding to. Okay lang. Okay. So, yung mga ganito yeah, round weeding. Diba? Tapos na yung kanilang delifing ganda na ng saging na naman. Kailan to mag-spray ng dahon? Next week? Meron So bumili kami ng buhangin. Ano bang tawag to sa Tagalog? Baras. Sa amin to baras. 1 cubic binili namin. So ilalagay namin to sa bahay kubo. Dito sa aming barangay may mga hardware din. Kompleto talaga rito. Medyo may kaibahan nga lang presyo pag pupunta ka ng town. Ang town mula rito is 1 hour away. Pero hindi naman kalakihan yung price difference. Okay na rin dito, at least hindi ka nababiyahe ng 1 hour. Na, handa na, pupunta ng bukid uli para tapusin na yung bahay kubo doon kahit munti. Yun Masa? tulo pa yung kasi umulan kagabi, so may tubig yung balas ang tawag nito. Ewan ko ano sa Tagalog yan. Hindi naman yan buhangin. So ito may hardware dito. Maraming mga hardware dito sa amin. Mga 3 hardware dito. Marami din dito sa amin yung bakery. Ang bigat ng balas. So yun naka-primera na Operation ulit. Operation. Kailangan matapos yung bahay kubo para may matirhan kagad sila. Gandang araw ngayon. Umulan kagabi, kahapon. Pero ngayon, ang ganda Hulog ang isa. Nahulog ang kahoy. Nahulog ang kahoy. Grabe. Sobrang dulas. Oh. Pag dahan-dahan di makaakyat. Kasi madulas ang daan. Umulan kasi kagabi. Ito, hulog Ayos. Malakas yung 4-wheel drive na multicab. Sulit ang pagkabili. Ito ganyan, awan siya ito. Wala ko kay kaplasan na kabibiluhan. Ayos. May pakinabang talaga to. Ito yung second day. Kahapon umulan. Kaya puminto sila sa pagtrabaho dito. Sa mga 1 week na to bago matapos. Hindi matapos 1 week. Hindi na matapos 1 week?
2 weeks siguro lang yan. Tapos, ipapasan na Pero lugi sila pag hindi nila bilisan. Di ba? So kung ang pagbili mo ng materials is 50,000, lahat na nabili mong materials na nagamit nila, so 40%, so ang labor nila is around 20,000 pesos. Oh Brad, smile. Ayan. Abot naman na sa tibok kalimutan. Oh, whole worldwide ni bro. Abot natin mo kalimutan na. Si Brad Jojo is for hire ni. Bro, anong area? Dado lang or buong Alamada? Dado lang. Huwag lang yung Alamada kay saan na tayo dyan. Oh, dado lang. Pag dado, for hire si Jojo. Mga 1 week nang tirahin to ni Jojo to. Tapos na to. ano man na balik na katulog pa. Hindi salot nyo. So itong kinalabasan, no? Ganda. Tabunan ka ng puste. Kaya kung hindi yung saging. Yan. Natin mo pa ang saging di ba no? Wala ka. 2, ay, 3. Usunod na siya. Tora. Nga-adjust ka dire, be. 2. Sunod. Okay. Karon. Bato, Sigat ka. tanaw nito. Ang layo man. Okay sa dabi. Kita na sa ako niyo. Kaya taas sa salig yun, no? Jadi sa kahoy ilan sang? Gamay-gamay. Lumay. Mabaw, siguro na yung kalpa. May buto na. Ang ibo, tumba man eh. Lagyan mo na out. Oh, medyo may forma na. Ha? So, ito yung pangalawang araw nila. Oh, Half day sila. Good. So, baka daw 6 days. Matapos. Sabi hawa. Yan. Ikay hawa Ayos, kaya diba? ako sa. Ay, lain ang dalawa. Umurma na. At least yung bagong pamilya, may titirhan na sila at hindi na sila magsisiksikan doon sa isang kubo. Yan. Samahan ko muna siya magpakain ng kanyang manok. At pipili tayo ng titinulahin. Ano, tinula or nilagpang? Tinula. Kasi yung pamangkin ko si Unil, alis na, sasakay sa barko. Yung anak niya. Mga ilang kwanto, iyawin mo para kay Unil. Isa lang? Kunti lang. Hindi na po maubos ng dalawa. Maparte, makaihan. Madako po ko duha naman din. Okay. Yan, saka na. Yan, hindi pa siya nagpapakain, alas 9 na. Busy kasi kami doon sa kakamonitor ng paggawaan ng bahay. Okay. Dami oh. Okay, nagpapagawa mo din. Inalagay sila. Kaya sa nang kapapagawa.